Alright. Welcome back dito sa latest episode ng R&R. Today, obviously, marami tayong pag-usapan. Pero actually, dalawa lang pag-usapan natin kasi pagod na pagod yung kasama natin. I'm sure mahaba yung araw niya. Just to be clear, pag-usapan natin si Kaufman, yung magaling na abogado ni Rodrigo Duterte doon sa issue ng interim release. Whether na Duterte si Duterte, pag-usapan natin. But before that, I want to talk about something that is actually much more important. To be honest, parati tayong nagbibiro dito sa show na to. We always talk about politics. We always talk about personalities. But let's talk about policy today. Sir Ronald Llamas, bakit mahalaga itong issue ng minimum wage? Kasi sasabihin na iba, 200 pesos, wala rin namang magbabago. Or 200 pesos, basically, dalawa yung criticism. Either masyado siya maliit, walang mangyayari, or masyado siya malaki. Kawawa naman yung mga kapitalista, Sir Ronald. Malulugi na daw sila. Their profit margin goes from Dubai to Abu Dhabi. I mean, like, wala akong nakitang kapitalista na naghihirap sa Pilipinas when it comes to, alam mo na, yung mga industriya na low-end na basically kawawa yung mga laborers. Let's talk about that, sir. Bakit mahalaga itong issue ng minimum wage? Una, Richard, ito yung first legislated wage increase since 1989. No? Ang tagal nang walang legislated wage increase. No? Ikalawa, dito sa debate sa impeachment, lumalabas ito na yung impeachment daw ay walang kinalaman sa sikmura. 'Di ba? Sabi ni Senator Bongo, no, mas marami pang mga gut issues ang kinakailangan pag-usapan kaysa dito sa impeachment, 'di ba? Ikatlo, yung usual na sinasabi ng mga kapitalista at ng mga politiko ng mga kapitalista rin na pag nag-wage increase kayo, malulugi ang mga kumpanya at magsasara. Yun yung tatlo na parang Alusot. laging kontrabida yung labor. 'Di ba? Laging kontrabida. Na unang-una nga, sabi natin, ang tagal nang walang legislated wage increase. Ang sinasabi nila, meron namang regional wage boards. Nag-fail nga yung regional wage boards. Di ba? Hindi makapag-catch up sa increase sa presyo ng bilihin, sa bayad, sa mga utilities, kuryente, tubig, gamot, di ba? Edukasyon, di ba? Medyo laging kontrabida yung mga manggagawa pag humingi ng konting increase. Gaslighting ba yan, Sir Ronald? Gaslighting. Oo. Basically, you're always putting the burden on the labor to adjust. Yes, exactly. Exactly. Tapos sabi ng mga pro Duterte senador, kalimutan na yung impeachment dahil mas mahalaga itong sikmura. Ba't hindi nila inaprubahan yung 200 peso wage increase? Ba't hindi sila nagtawag ng bicameral Kasi para sikmura ng maaprubahan yan? kapitalista yata. Sikmura ng kapitalista, mga Kaya boss. nga, no, wag naman kayo masyadong ipokrito tsaka ipokrita, 'di ba? Bulahin niyo si Richard, pero wag ako, 'di ba? Oh. I want to talk about this, Sir Ronald, before we go to the ping pong. Hindi na basketball, ping pong na eh. Yung Congress, wala kaming alam dyan. Yung Senate, Mm. before we go to that ping pong, I just want to, as Sir Ronald would always put it, let's lay out the predicate. Mm. Sir Ronald, let's just be honest. May pagkakulang ba tayo in terms of mainstreaming issues of socio-economic justice? Kasi whether you're in Chile, in South Korea, whether you're in UK, even in US, Bernie Sanders, right? Lahat sila issue ng minimum wage, yung mga issue ng workers' rights, labor rights, front and center sa kanila. But for some reason sa atin, basta opposition, basically it's good governance, no? Walang corruption. Basically, I mean, even yung boss mo, di ba, si Pinoy, he was basically like, basta wag lang tayo magkaroon ng corruption, okay na tayo. I always found that very politically correct. Inutile liberalism ang tawag ko dyan. Parang very, there's a less politically correct version. I'd rather not say it. Supine. It sounds like supine. Mm. Bakit ganun lang yung diskurso natin hanggang corruption? I mean, corruption is bad, obviously, but it's not only corruption which is the problem, right? The problem is yung labor rights, socioeconomic rights, minimum wage. Sarah, because we're more to the left of the liberals, if we can say, put it that way, can we explain it to our friends na hindi tayo pwede Well, hanggang nandyan lang? well, partly dahil nga yung social justice ay for a long time hindi siya mainstream. 'Di ba? Hindi siya mainstream issue eh. Ang mga mainstream issue sa atin ay basically corruption, no? Investments, no? Privatization, regulation, the neoliberal ethos, no? At bahagi ng neoliberal ethos ay hangga't maaari yung mga social protection
ay kontra sa neoliberalism, kontra sa liberalization, kontra sa privatization, di ba? Etc. etc. Kaya yung dominant ideological construct sa ating lipunan ay basically nire-reject itong mga issues ng social protection, no? Ng social welfare, no? Yan yung isa. Ikalawa, dahil over several decades nadurog ang labor movement, di ba? From the 1950s hanggang sa kasalukuyan, ang liit ng organized labor. At yung maliit na yan, because of our industrial relation system, hati-hati pa. Wala kang industry-wide trade unions, factory-based, which is very divisive. No? Regularly, naglalaban ang mga manggagawa against each other para manalo sa union. So the system itself is very divisive. No? Ang liit na nga, tapos ang lakas ng suppression. Ang daming labor leaders ang pinapatay. Ako nagsimula ako sa labor eh. Gano'ng karami na yung kakilala kong labor leaders na pinatay. Diba? So, yun yung problema eh, na hindi kami threat eh. Hindi threat yung labor. Kaya pwede hindi pansinin. At dahil maliit, yung ideological engagement ay mahina. Ang dominant ideological issue ng ating bansa ay yung mga cartels, no? Yung mga sweatshops, no? Yung mga investors, yung mga anong tawag diyan, carpetbaggers, yung mga regulatory capture. Yan yung dominante. At sa gitna niyan, nasa gilid-gilid lang ang social protection, ang social welfare. Kaya ang laki nung labanan eh. 200 pesos, ano yan? Dalawang siopaw? No? Dalawang siopaw lang yan eh. No? Pero, parang pag pinayagan yan, even 100 peso, magsasara na ang mga kumpanya. Eh, ang source ng inflation is supply side, not demand side. Ang source ng inflation ay productivity. Bakit lagi wage increase ang source ng inflation? Diba? Ang inflation, paano magiging source of inflation? Nag-create nga ng consumption yan eh. Dagdag nga yan Merkado. Yan, na magkakaroon ng market. bibili ng Exactly. mga produkto ng mga pabrika. Bakit sila magiging dahilan para magsara? No? At dahil mahina ang labor, hindi na ipapaliwanag ng maayos yan unless sa mga ganitong klaseng programa. Diba? And let's be honest, I mean, nagkakulang din tayo. Like, before we build a certain following, nagsimula tayo sa mga usual politics, di ba, Sir Ronald? Personalities, politics. Pero these are serious policy issues, questions of social, economic justice. Yun nga, like, parang nangyari sa Pilipinas is, hindi pa tayo nag-manufacturing. We completely skip the 4Ds episode. Kasi 4Dsm is yung episode kung saan, sa US, hindi lang Ford Company, yung manufacturing company, tinaas nila yung sahod ng mga manggagawa nila at eventually yung manggagawa din ang naging merkado nila. So it became a Tama. Tama. virtuous cycle, right? Yeah. So Pero na-create yung dito kasi, middle class. Richard, nagiging Wala eh. vicious cycle din eh. Dahil mahirap yung mga tao, mas vulnerable sila ngayon sa ayuda. Mas vulnerable sila ngayon sa AX. Mas vulnerable sila ngayon sa vote buying. Mas vulnerable sila sa tupad. Dahil kailangan nila manlimos eh. Dahil gipit na sila. Yun yung vicious cycle naman nitong political economy ng wages. So Diba? Yun naman basically, yung because suppressing wages and labor, it creates poverty, and poverty makes people more susceptible to vote buying. And then you put Kurakot there, then the Kurakot protects the capital. Yes, that's the vicious That's cycle. the vicious cycle. Exactly. Again, but di ba, Sir Ronald, how many times do you hear people explaining that vicious cycle? Di ba? Parating explanation is, hindi, basta wala tayong corruption, everything will be fine. Or, kasalanan kasi ng labor natin, ang taas ng minimum. Well, technically speaking, we have one of the highest minimum wage in the region, but that's not how people calculate it when it comes to investment, right? They look at productivity, they look at education levels, they look at human capital. There are many factors, no? Pero yun nga, nag-gaslight parating labor eh. Tingnan mo, Richard, we have a labor secretary na walang sinasabi pag Labor Day. Labor Day na yan ha, walang sinasabi. Paano pa yung everyday na dapat naglilingkod siya sa labor? Ano ba background niya ulit? Kasama rin niya? sa problema yung ating presidente. No? Never pa niya hinarap ang labor nitong past 3 days. 3 years. Yeah, 3 years basically, yeah.